Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas, buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating sa pag-akit ng Espiritu Santo. Ang banal na matatanda ay naparoon sa templo sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo. Kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo ay magpuprosesyon patungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala naman natin siya ngayon sa pagsasalo sa pinaghahati-hating tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapakita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggalingan ng lahat ng liwanag. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga bansa ay iyong ipinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak ng mga bumubuo sa iyong sambayanan. Sa aming pagdadala nito, kami nawa ay marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami nawa ay loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag sa Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Halina at tayo'y lumakad sa Panginoong humarap. Kapayapaan niya'y galak at taglayin nating lahat, sumambat magpasalamat. Si Jesucristo ang ilaw na sa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng poon nating may kapal. Si Jesucristo ang ilaw, nasa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng poon nating may kapal. Panginoon, pamanawin akong labanong halipin. Ako po ay iyong nakunin, dati ko'y natupad rin, ayon sa sabi mo sa akin. Si Jesucristo ang ilaw, nasa lahat ay tatanglaw, nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang na po nating may kapal.
Maria in excelsis Deo. Inaral ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuti ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila ang aking kaputihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inululuhog namin sa iyong dakilang kamahalan, na katulad ng iyong anak na naging hindi naiba sa mga tao at ngayoy dinala sa iyong banal na templo. Kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin
sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maaari na po nating patayin ang ating mga kandila. Magsipo muna po ang lahat. Magbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari, kailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao, sapagkat siya may tinukso at nagbata. Kaya ngayoy, matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
para sa lahat ng bansa. Liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapate. May isang tao noon sa Jerusalem. Ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan sa Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inianda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong nagtatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Pakibati naman ninyo ang inyong mga katabi ng isang magandang taghali, no? Andun din po sa dun sa likuran po ninyo, no? Kindly greet them, no? Magandang tanghali sa iyo, kapatid. Malamang paminsan-minsan naririnig nyo na itong dasal na ito sa inyong kapwa. Lalong-lalo na kapag yung kapwa po ninyo ay nabibigatan na sa problema sa buhay, di ba? Nawala na ng pag-asa. Malamang paminsan-minsan narinig nyo na ito sa kanila na isa sa kanilang panalangin ay, "Lord, sana po ay kunin mo na po ang buhay ko para matapos na po ang lahat ng mga problema ko." Di ba? O di kaya sa inyo din, no? Na umabot siguro kayo sa punto na bigat na inyong kalooban, hindi nyo na alam kung paano isosolve yung mga problema, mga patong-patong na problema sa buhay ninyo, sukang-suka na kayo sa problema, baka isa din sa mga dasal ninyo na sinasabi nyo sa Panginoon, "Lord, sana po ay pagising ko bukas, patay na sana ako. Sana po, Lord, ay kunin mo na po ang buhay ko para po matapos na lahat itong mga pagsubok at suliranin ko." Pero pagising mo kinabukasan, life disappoint you. You will get disappointed, no? Nainis ka sa Diyos sapagkat hindi dininig ang panalangin mo because you're still alive. Amen? Nakikita ka pa namin, nakakausap ka pa namin, di ba? Nahahawakan ka pa namin. Pakihawak nga po yung mga katabi ninyo. Baka po yan po ay kaluluwa na at hindi na po yan buhay. Di ba? Madidisappoint ka lang, maiinis ka lang siguro sa Diyos sapagkat hindi dininig ang panalangin mo. Ngayon ay buhay ka pa. Di ba?
Sabi nga nila na every gising is a blessing daw para sa atin. Hindi pa kinuha tayo ng Diyos, no? Hindi pa natin oras sapagkat meron pa sigurong gustong ipagawa ang Diyos sa atin. Misyon na gustong ipagawa sa Diyos sa atin. Isa po yan. Pero alam niyo po ba sa aking pagninilay, bakit po dasal tayo ng dasal, nakukunin na tayo ni Lord, pero nadidisappoint tayo dahil hindi dininig ng Diyos ang ating panalangin, sapagkat bago ka po mamatay at kunin ka ni Lord, gusto ng Diyos na mas gawing makahulugan muna ang buhay mo dito sa mundo. Ulitin ko po, no? Ang rason po kung bakit buhay ka pa ngayon at hindi ka pa kinuha ng Panginoon sapagkat gusto niya na mas maging makahulugan ang iyong buhay dito sa mundo. Amen? Tandaan niyo po ito, pangit pong mamatay kung wala pong saysay ang buhay natin. Tama? No? Kapag haharap na tayo sa Diyos, haharap na tayo siguro tayo kay San Pedro, sasabihin ni San Pedro, alam mo naman itong buhay mo dito sa mundo, puro ka lang inom, puro ka lang sugal, puro ka lang tambay, wala talagang kabuluhan ang buhay mo, paikot-ikot lang. Pagkatapos mo magkape, punta ka doon sa tambayan, hindi ka ba napapagod niyan, di ba? Hindi nagiging makabuluhan ang buhay mo dito sa mundo. Tapos sasabihin mo, pwede po bang bumalik po ako doon sa mundo at gawin kong makabuluhan ang buhay ko? Tatapatin kayo ng Diyos, sasabihin niyo, I give you 1,000,000 chances, pero sinayang mo lang. Amen? Di ba? Yan yung rason, mga kapatid, ulitin ko po, no? Gusto ng Diyos na maging mas makabuluhan ang buhay mo dito sa mundo. Kasi ulitin ko po, pangit po mamatay kapag walang saysay ang buhay natin sa mundo. Di ba? No? Kaya paano po maging makabuluhan ang buhay natin dito sa mundo? Pansinin niyo po ang ating ebanghelyo. Yun pong isang karakter ng ating ebanghelyo na si Simeon. Sabi po ni Simeon, sabi po sa ating gospel, pinangakuan itong si Simeon na bago siya mamatay ay dapat munang makita at makaharap niya at makatagpo niya ang ating Panginoong Hesukristo. At yung nakatagpo na niya ang ating Panginoon, yung nakaharap na niya ang ating Panginoon, kinalong niya ito at pagkatapos sinabi niya, Panginoon, kunin mo na ang iyong abang alipin ayon sa iyong pinangako. Yamang nakita na ang aking mga mata ang iyong pagliligtas. Di ba? Masarap manalangin kapag tayo ay nanalangin. Masarap sabihin sa Panginoon, yamang Panginoon, naging makabuluhan ang buhay ko, nagtrabaho ako para sa pamilya ko, may mga kanya-kanyang buhay na po sila, baka pwede na po pagkatapos ng misa, kunin nyo na po ako. Ayan, tumatawa kayo, natatakot kayo, di ba? Ibig sabihin, gusto nyo pang mas makabuluhan pa ang buhay ninyo bago kayo humarap sa kamatayan at umuwi sa ating tunay na tahanan na makasalo natin ang ating Panginoong Hesukristo. Si Simeon sa ating ebanghelyo, klarong-klaro, nagkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay, nagkaroon ng meaning ang kanyang buhay dahil nakilala at nakipagtagpo siya sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagkakaroon ng buhay na makahulugan ay huwag tayong lumayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Huwag tayong lumayo sa kanyang biyaya at kanyang grasya. Kilalanin natin ang Panginoon. At kapag nakilala na natin ang ating Panginoon, isusugo niya tayo na tayo ay magmahal, tayo ay magpatawad, tayo ay ngumiti doon sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga kinaiinisan at nagagalit tayo. Amen? Di ba? Mas makahulugan ang kanyang buhay na tayo ay magmahal, na piliin nating magmahal, piliin nating magpatawad. Kapiranggot na nga lang yung buhay, ayaw mo pang magpatawad. Tama ba? Kapiranggot na nga lang yung buhay, hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Panginoon
ayaw mo pang ngumiti doon sa iyong kapwa, no? Huwag mong sayangin ang buhay sa mga hindi makahulugang bagay dito sa mundo. Piliin mo na mabuhay ka dito sa mundo na mayroong kahulugan ang iyong buhay. At yon ang makilala natin ang ating Panginoon. Makitagpo tayo sa ating Panginoon. Kilalanin siya ng may pagmamahal. Kilalanin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Yan, magiging makahulugan ang ating buhay dito sa mundo. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, ngayon ay ating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon wag mo mulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang bugtong na anak bilang ilaw at gabay natin. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panghalangaan nawang mabuti ng mga pinuno ng ating simbahan, ang banal na tradisyon ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapaglingkod nawa ang mga pinuno ng ating pamayanan ng may pag-aalay ng sarili, magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging matatag nawa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kabanalan na siyang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kanyang kaharian ang mga nahimlay nating mga kapatid at mapatawad na sila sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayun din ang mga intensyon na inyaalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, nagkatawang tao ang iyong anak upang gabayan kami. Iniluluhog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at humihingi kami ng paggabay mo para sa pagtupad namin at para matupad namin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahid dungis sa Jesucristo na iyong anak at ang aming Panginoong magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dinala sa iyong templo, ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinaan mo, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Panginoon
Announcement, mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ang iyong kagandahang loob na kinamtang ganap ni Simeon nung matupad ang kanyang inaasam na huwag munang mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Hesukristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.